yung sinasabi ng transparency, cover up yan. O ano nangyari? Two weeks lang yata na nag-ano na siya, nagbitiw. Tapos nagsunod-sunuran. Dahil po talagang for cover up po yan. Para pong yun nangyayari sa Blue Ribbon Committee ni Tito Soto na eventually nung kinuha rin eventually ni Lacson. Cover up. Ang tawag na nga namin kay Sir Ping, Mr. Cover Up dati bilib na bilib ako dyan dahil kapwa namin Cavaliers po yan. Pero sa ngayon wala po. Marami pong kung nangangarap si Senator Ping na maging presidente pa, malabo po siya. Sinira niya ang sarili niya dahil sa cover up na yan. Ang tingin po ng gobyerno natin, nagawa nila ang paglaban po sa korupsyon at lagi nga nilang ipinagmamalaki na ngayon lang daw nagkaroon ng full-blown investigation kaugnay dito sa paglaban sa korupsyon. Bakit hindi po natin kailangang paniwalaan ito, mapahayag nito na Malacanang? Oo nga, actually nung narinig ko yung mahiya naman kayo sa SONA ni Pangulong Marcos Jr., ay napatawa po ako, no? Para po yung isang isang magnanakaw na biglang mahuhuli na, no? Ay siya mismo yung biglang nagtututuro kung sino yung mga possible na suspect sa pagnanakaw, no? So normal po yan na mga behavior ng isang tiwali o isang, of course, puro allegation to dahil kailangan pa patunayan. Pero klaro naman po na yung approval pa lang ng ating GAA mula 2023 hanggang sa kasalukuyan. At pag-obserbahan mo na ngayon ay tinatalakay sa Supreme Court, ay kitang-kita ang pagmaniobra ng ating annual budget, yung General Appropriations Act, na talagang billion-billion po ang mga insertions na pinasok ng ating mga tiwaling opisyales mula sa House of Representatives, sa Senado, at may mga report pa na mismo si Pangulong Marcos Jr. ang nagtagubilin na mag-insert, no? Of course, yan ay mga nasa news, no? Hindi po na sa akin at sa atin ang galing yan. Ng 100 billion. Ang sabi pa ni Saldico, taon-taon daw yun. Ay, of course, kailangan patunayan yan. So, nilabas niya, sabi niya, mahiya naman kayo. Tapos nagpalabas, nag-create ng ICI. Alam niyo, ang prediction ko noon, nung una pa lang na inilabas yun, sabi ko, si General Magalong magre-resign yan. Tingnan mo, antabayanan mo lang. Siguro hindi aabot ng isang buwan. Yun ang sinabi ko dahil kilala ko si Mayor Magalong. Fellow Cavalier ko po yan. Senior po namin ng isang taon yan sa PMA. 1982 siya, ako 1983. At saka pinaglalaban po talaga namin ay against sa mga korupsyon na nangyayari, no? Ginagawa ni Mayor Magalong yan na matagal. So prinidik ko. At with that, magsusunod-sunuran yan dahil peke yung ICI na yan. So yung sinasabi ng transparency, cover up yan. O ano nangyari? Two weeks lang yata na nag-ano na siya, nagbitiw. Tapos nagsunod-sunuran dahil po talagang for cover up po yan. Para pong yun nangyayari sa Blue Ribbon Committee ni Tito Soto na eventually kinuha rin eventually ni Lacson. Cover up. Ang tawag na nga namin kay Sir Ping, Mr. Cover Up dati bilib na bilib ako dyan dahil kapwa namin Cavaliers po yan. Pero sa ngayon wala po. Marami pong kung nangangarap si Senator Ping na maging presidente pa, malabo po siya.
sinira niya ang sarili niya dahil sa cover-up na yan. Opo. So, yun po ang aking masasabi. Opo, General, meron pong pahayag ang Malacanang kamakailan na posibleng maibalik na sa 2027 budget, which is ngayong taon yan hihimayin ang pondo para sa or budget para po sa flood control. Ano po ang nakikita nyo dito? Kasi alam natin na ang isang taon bago ang eleksyon year, sinasabi nga ng ilan na ang budget nito ay election para sa budget para sa election, no? Meron pong pinagkakaabalahan ngayon ng ating Kongreso, lalo na dito sa usapin po ng impeachment. Kayo po ba ay kumpiyansa na mahihimay ng husto ang gagawin na namang pagbabudget ng ating gobyerno po? Well, sa record ng ating pamahalang ito, ay medyo delikado na naman yan. No? Kasi po kaya gustong-gusto nila yung mga flood control projects. Biruin mo, yung mga baha ngayon, yun pa ngayon ang ginagamit nilang justification na created nila, no? Na supposed to be, wala yung mga baha na yan kung talagang napatupad nila yung kanilang flood control projects ng mga nakaraang taon. No? Ay yung pa ngayon ang ginagamit nila dahil nagbabaha nga. No choice ang gobyerno. Dahil talagang kailangang i-address yan. No? Kailangan gumawa ng pamaraan. Pero dapat po kung mag-i-implement, dapat po nagpa-participate po ang mamamayan. Hindi lang po sa implementasyon, pati po sa audit. Dapat po merong tatawagin tayong citizen participatory audit. Meron po ngayon yan na ginaya ng ating COA sa ibang bansa. Pero nung ni-research ko yung existing citizen participatory audit natin ng COA, hindi po siya sa lahat ng step involved yung citizens. Meron lang po, halimbawa, meron siyang step 1 to 5. Hindi ko sinasabing hanggang 5 lang. Ano? Biruin mo, yung existing natin. Sa step 1, kasama ka. Step 2, kasama ka. Step 3 and 4, hindi ka kasama. Step 5, kasama ka. So, blind pa rin ang ating mamamayan. Hindi po gaya ng sa ibang bansa. All throughout, involved ang citizens sa tinatawag na citizen participatory audit. So, una po yan. Dapat po, yung ating citizen participatory audit ay talagang from step 1 hanggang sa matapos, kung ilang step man yan, involve ang citizens, no? Para makita kung talagang saan napupunta ang ating mga budget. Hindi po pwede na sa COA lang, kahit lang COA po, kasabwat po nila. Ang COA, naobserbahan ko po yan, sila pa po ang mga nagtuturo, sir, ma'am, baguhin niyo to, baka masilip kayo. Ito po, para malinis. Ganun po sila. Yung mga internal auditor, meron pong mga matitino. Pero marami po sa kanila ang tiwali. Kaya no wonder, pag sinabi ng mga nasa namumuno, ano yan ha, malinis yan ha, wala na. Kaya sabi nila clear. Ito clear. Pag sinabi, example, yung kay BP Sara, cleared nung una, wala daw. Pero biglang nung nautusan, kailangan hindi na clear yan. Biglang naglabas yung ano. Ganun po yan. Pangalawa, bukod sa citizen participatory audit, dapat po ang citizens nagpa-participate po sa preparasyon ng budget, hindi lang po para pumunta sa Senado at mag-observe. Mali po at selective po sila. Dapat po nagpa-participate. Ginagawa po yan sa ibang bansa. Yung participatory budget system, yun yung sinatawag na nandoon din po ang citizen. Diyan po, pag ginawa, sa implementasyon naman po. Pangatlo,
component para siguradong mapupunta sa tama ang ginagawa. Ito pong DPWH, alam po natin na halos lahat ng kalokohan dyan po nanggagaling. Dyan po pinanggagalingan ng people's, ng pork barrel. And obviously, ngayon ganyan pa rin yan. Kailangan sa implementasyon, meron tayong tinatawag na report card system. Yun na nakakibat ito ng audit. Talagang titignan yung implementasyon. Hindi lang kung ano nakapaskil dyan sa karatula. 100 billion. Tapos pagtingin, hindi tapos yung tulay. So yan po, dyan lang po tayo dapat maniwala kung mag-i-exist yung mga yan. Kung ganoon pa rin sa dati, wala po yan. Hausyaw po yan. Lokohan po yan. Opo.